Hello everyone, kamusta kayo? Alright, so exactly 11:31 PM. Alright, so malapit ng mag-AM. Okay, in 30 minutes. Okay, umaga na ulit. Pero praise the Lord dahil tayo ulit ay makapagbasa ng Bible. Alright, at samahan nyo ako. Okay, na sa aking journey. Okay, maituloy-tuloy yung ating pagbabasa ng ating Bible. Tagalog version. Alright. So, exciting yung part na pagbabasa. Kasi mas lalo kong na-appreciate yung ginawa ng Panginoon. Mas lalo na-appreciate yung kanyang pagpakus especially. Okay, kasi ngayon ay nasa Matthew chapter 26 na tayo. Okay? Okay, so ngayon ay simulan natin sa pagbabasa. Alright, handa na ba kayo? Please like and comment naman if you are ready. Alright, so ngayon ay nasa Matthew chapter 26 verse 36 na tayo. At ang ating pamagat ay nanalangin si Jesus sa bundok ng mga Olibo. Alright, yan. Verse 36. Pagkatapos ay pumunta si Jesus, kasama sila sa isang lupaing tinatawag na Getsemani. At sinabi niya sa mga alagad, umupo kayo rito habang ako ay pupunta sa dako roon upang manalangin. Okay, sinabi ng Panginoon, okay, na umupo sila sa Getsemani, alright, at sila ay hihintayin nilang Panginoon dahil gustong manalangin ng Panginoon. So, yun yung kanyang last na prayer kasi siya ay dadagipin na ng mga soldier. Okay? At itutuloy natin dito sa verse 37. At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimula siyang malungkot ng labis at malumbay ng lubos. Verse 38. Kaya sinabi niya sa kanila, ang aking kaluluwa ay lubhang nagdadalamhati hanggang sa kamatayan. Manatili kayo rito at magbantay na kasama ko. Sinabihan ng Panginoon yung kanyang mga disipulo na maghintay sa kanya habang nagpipray ang Panginoon. Alright? Ang mga disipulo niya kaya ay naghihintay or anong ginagawa nila? Okay, so makita natin dito sa kwento na to, sa verse 39, at siya ay pumunta sa kalayuan at siya ay nagpatira pa. Alright? Sa kanyang mukha at nanalangin na sinabi, so ang Diyos ay nagpray sa Getsemani, siya ay nanalangin kasi kinabukasan or parang papagabi, okay? Pwede na siyang dakpin, okay? Dadakipin na siya ng mga soldier. Okay. At ngayon, sabi dito, sa verse 39, ang ipinalangin ni Jesus Christ, okay, aking Ama, kung maaari hayaan mong lumampas sa akin ang sarong ito. Gayunpaman, hindi ang ayon sa akin na nangis, kundi ang sa iyo. Actually, ang Diyos, okay, siya po ay nagpray sa Panginoon na pwede bang wag ko na lang maranasan ito? Kasi alam niya yung mangyayari sa kanya. Ang Diyos alam niya ang mangyayari sa kanya nung siya ay nagkatawang tao. Okay, kaya nag-request siya na pwede bang lampasan ko ito? Pero ang sabi ng Ama, hindi. Okay? Sabi niya, okay, hayaan mong lumampas sa akin ang sarong ito. Gayunpaman, hindi ang ayon sa akin na nais, kundi ang sa iyo. Siguro, hindi oo ang Ama. Okay? Hindi siya pumayag kasi kailangan mangyari ang salvation. Ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo ba na ayaw niya dapat mangyari ang Diyos nung siya ay
nagkatawang tao. Ayaw niyang mangyari na siya ay mapako sa krus, siya ay koronahan ng mga tinik, siya ay papahirapan, magbubuhat ng krus na bibigat, at may mga latigo na nakaredy sa kanya. Na sana ma-realize natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Ano yun? Ang Diyos napako sa krus para bayaran yung ating kasalanan. Okay? At lagi kong inuulit at ako ay nagsishare ng gospel na ang Diyos napako sa krus para bayaran yung ating kasalanan. Dahil binayaran ng Diyos yung ating kasalanan, sa Kanya tayo, okay, lalapit para tayo ay maligtas sa impyerno. Sabi sa Revelation 21:8 na lahat ng mga sinungaling o nakagawa ng mga sinungaling, makagawa ng mga kasalanan, pagpatay ng tao, okay, pag samba sa Diyos-Diyosan, ay part siya sa impyerno. Kung ikaw nanonood, hindi mo pa alam kung saan ka mapupunta pag namatay, this is the time na malaman mo na merong impyerno naghihintay sa atin. Pero sabi dito, hindi pwedeng hindi mangyari na mapako sa krus ang Diyos. Bakit? Dahil hindi mangyayari yung salvation at hindi tayo maliligtas sa impyerno. Kaya ikaw na nanonood, kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, you need God. Kailangan mong magpakumbaba, kailangan mong manampalataya, okay? Kailangan humingi ka ng tawad sa Panginoon at ayaan mong ang Diyos ang bahala sa iyong kaluluwa. At ang Diyos, papasukin mo sa iyong puso. Romans 10:9-10. If you confess, naniwala ka ng taos puso na ang Diyos ang magliligtas sa ating sa impyerno, tayo ay maliligtas. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Bakit? Dito yung platform ng Facebook. Ginagamit natin to share the gospel. Ginagamit natin to share the Bible, to share the truth. Okay? Kaya sulitin na natin. Napaka-basic lang. Kailangan lang nating manampalataya sa Panginoon para tayo ay maligtas. You can pray, pikit yung mata, yuko your ulo, nasabihin mo, Panginoon, makapangyarihan sa lahat, ikaw po ay tinatanggap ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Ako po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Pumasok po kayo sa aking buhay at kayo na po ang bahala sa aking kaluluwa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, napaka-basic lang yung pagtanggap. Kailangan mo lang mag-decide. Sabi ko nga sa aking pag-share kanina, kung tayo ay talagang mature na, alam natin yung tama at mali, okay? Di ba? Kailangan na natin mag-decide sa atin. Mag-decide tayo sa ating sarili. Sabi ko nga sa iba yung mama ni Grace, okay? Na yung ating mga anak, kapag sila ay mag-aaral ng college, dapat sariling decision nila at sariling gusto nila yung kukunin nilang course or kurso kapag sila ay magka-college. Bakit? Kasi kung pipilitin ng nanay, ikaw mag-nurse ka kasi ito yung pangarap ko dati nung ako ay young people ay hindi nangyari. O mag-nurse ka. Ay ayaw nung anak mo na mag-nurse ka. O ayaw ng nanay mo na ayaw ng anak mo na mag-nurse. Ang gusto niya ay maging police or maging full-time worker. Gusto mag-Bible school. Yun yung gusto niya, di ba? So anong ang pipiliin dapat? Okay, sabi ko sa nanay niya na dapat yung decision ng anak. Bakit? Kasi para hindi siya mahirapan.
Kasi passion niya, yun yung gusto niya eh. Pero pag gusto ng nanay, at hindi niya passion, hindi niya gusto, useless, mas mahirapan yung kanyang anak. At ganoon din po tayo, dapat kailangan natin mag-decide sa ating sarili. Okay? Na hindi pwedeng mag-decide yung ating magulang or ating anak. Kasi may tinatawag na purgatorio. Sabi nila na kapag namatay, pupunta mo na sa purgatorio at ipagpipray mo na ng kamag-anak. Kukuha ng taga-pray para mapapunta sa langit. Hindi. Okay? Ang dapat, mag-decide tayo sa ating sarili. Ngayon pa lang, tanggapin na natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Magpakumbaba tayo, tanggapin natin siya bilang tagapagligtas, magsisi tayo sa mga kasalanan. Bakit? Dahil ang Diyos, siya ay napako sa krus. Okay? At sabi niya pa na pwede nga lang talaga na huwag nang mangyari ito kasi mahirap eh. Pero hindi pwede. Kailangan niyang mapako sa krus para mabayaran yung ating kasalanan at mangyari yung salvation. Kaya ang Diyos, nag-pray muna siya, okay, bago siya dakpin or dakipin. Sabi dito, sa verse 40, at siya ay pumunta sa mga alagad at sila ay natagpuan niyang natutulog at sinabi niya kay Pedro, hindi ba niyo kayang magbantay ng isang oras na kasama ko? Nung ang Diyos natapos ng mag-pray at nakita niya yung mga alagad niya, sila Pedro, na nakatulog, ginising niya, ang Diyos ginising niya si Pedro. Bakit hindi niyo ba kayang, hindi niyo ba kayang magbantay ng isang oras na kasama ako? Siyempre, nainis ang Panginoon eh. Habang nagpipray ang Panginoon, natutulog yung mga alagad niya o yung mga disipulo niya. Kaya ngayon, tinanong ulit ng Panginoon sila Pedro na hindi niyo ba kayang bantayan ako ng isang oras lang na nalangin? At sabi dito, sa verse 41, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo pumasok sa tukso. Kung tayo ay tinutukso, merong temptation, mga malalaswa, lustful things, pagkain, movie, everything, especially sa mga malalaki, para hindi tayo matukso. Tayo ay manalangin. Verse 41, sa dulo niya, ang espiritu nga ay nagnanais, ngunit ang laman ay mahina. Verse 42, sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang umalis at nanalangin na sinabi, aking Ama, kung hindi maaaring lumampas sa akin ang sarong ito, maliban na ito ay aking inumin, mangyari ang iyong kalooban. At sa kanyang pagbalik ay natagpuan niya sila na muling natutulog sapagkat ang kanilang mga mata ay bumigat na. So yung mga disipulo ng Panginoon ay nakatulog. Verse 44, at sila ay kanyang iniwan at muling umalis at nalangin sa ikatlong pagkakataon na sinabi ang gayon ding panalita. Verse 45, pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang mga alagad, sinabi sa kanila, magsitulog kayo at saka magpahinga. Narito, malapit ng oras at anak ng tao ay pinagkakanulo sa mga pangay ng mga kasalanan. Bumangon na kayo, alis na tayo narito. Siya nagkakanulo sa akin ay malapit na. Ang Diyos, nung time na to ay nalungkot. So, ang napili kong verse, na lesson sa atin. Ngayong gabi. Sabi sa verse 41, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo pumasok sa tukso. Magbantay tayo. Manalangin tayo. Basic lang. Anong sabi sa last? Ang espiritu nga ay nagnanais, ngunit ang laman ay mahina. Na sometimes, gusto natin na mag-pray, sometimes gusto natin magbasa ng Bible, sometimes gusto natin mag-soul winning, pero yung ating katawan ay mahina. So, anong gagawin natin? Yung i-English ko dito sa King James Version na ito talaga yung ating ginagamit. Verse 41,
Okay? Watch and pray that ye enter not into temptation. Watch and pray. Mag-pray tayo, mag-observe tayo, para hindi tayo pasukin ng temptation. And verse 41 ng last, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Gusto ng ating spirito, okay? Kaso, yung ating katawan ay ayaw or mahina. Ang solusyon lang naman talaga dyan, labanan natin yung kahinahan ng ating katawan. May sakit man tayo, inubo tayo, masakit po natin kapag mag-church tayo. Okay, tinatamad tayo dahil may sakit tayo, pagod tayo, hindi tayo makapag-church kasi pagod tayo. Pero ang solusyon lang naman doon, labanan natin. Kahit masakit yung ating katawan, masakit yung ating ulo, inaantok tayo, basta malabanan natin yon sa biyaya ng Panginoon tayo nag-pray, malalabanan natin. Okay, yung ating kainahan sa katawan. Kasi mahalaga na pakain natin ang ating spirito. Okay, kung merong physical food na kinakain, dapat may spiritual food din tayo na kinakain. Kaya nawa tayo ay maging malapit sa Panginoon, tayo ay mag-pray, tayo ay magbasa ng Bible, okay, para hindi tayo, okay, mahulog sa temptation at malabanan natin yung ating kahinahan sa katawan. Totoo po yun, yung ating katawan ay mahina. Kahit malakas yung ating spirito, pero kung yung ating katawan mahina, okay, hindi tayo makapag-serve sa Panginoon. Kaya kailangan nating alagaan, okay, kailangan nating ipag-pray especially na mag-provide ang Panginoon ng panggamot kung meron tayong sakit, na mag-provide ang Panginoon ng kalakasan para tayo ay makapag-soul winning, tayo makapag-church, tayo makapagbasa, at maging consistent sa paglilingkod sa Panginoon. Wala na. Hindi natin kayang kontrolin yung ating sarili. Kaya ang Diyos lang yung magkokontrol. Magtiwala, manampalataya tayo sa Panginoon. Kasi wala na eh. Ang Diyos na lang makakatulong sa atin. Okay? So we need to trust God. We need to pray. Alright? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa lesson. Na malakas yung aming spirit, pero ang aming katawan, yung aming flesh ay mahina. Dalangin po namin na mas palakasin niyo pa yung aming spirituality. Mag-decide po kami na magbasa lagi. Mag-decide po kami na mag-soul winning, mag-disciple. Mag-decide po kami na manatili po sa inyo. Dalangin po namin na palakasin niyo po ang aming flesh, aming katawan, para makapaglingkod po kami sa inyo ng tapat. 100% ibibigay namin, hindi kami pagod, Panginoon. Nawa, kayo na po yung manguna sa amin. Salamat po sa inyong kabutihan. Ako po ay excited sa mga susunod na pagbabasa ng Biblia. Kayo po yung magpala sa ministry na to. Mag-provide po kayo ng kalakasan at finance. Ito pong dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you. Alright. And see you tomorrow. Okay, susunod nating talakayin ay napaganda. God bless. See you tomorrow.